Magandang araw mga mag-aaral ng Baitang 5. Maging handa sa isang panibagong araling tiyak na magpapahusay sa inyong kasanayan sa pagsulat gamit ang wikang Filipino. Ako si Teacher Cha at sasamahan ko kayong matuto. Halina't mag-aral kasama ang mga kwela nating kaibigan dito sa Filipino Eskwela. Narito ang ating makabuluhang kasanayan. Nakasusulat ng isang maikling tula, talatang nagsasalaysay at talambuhay. Para sa araw na ito, dapat matutuhan ninyo ang pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Mga bata, alam nyo ba kung paano kami nagkakilala ni Tala? Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo. Noong bata pa lang ako, mahilig akong tumingin sa naggagandahang bituin sa kalangitan. Isang malamig na gabi noong Pasko, tumingala ako sa langit at nagpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niya. Biglang napukaw ang aking atensyon nang isang napakaningning na bituin ang nakita ko. Teka Tala, bakit umiiyak ka? Naaalala ko po kasi, Teacher Cha, na napakasaya ko ng gabi na iyon dahil nagkakilala tayo. Pumayag kang maging kaibigan ko. Naiiyak ako sa sobrang saya. Tama mga bata, simula noon, naging magkaibigan na kami ni Tala. Gabi-gabi kaming nagkukwentuhan. Oh, mga bata, sana ay nagustuhan nyo ang maikli kong kwento. Mamaya, kayo naman ang magsasalaysay sa amin ni Tala ng inyong mga karanasan sa pamamagitan ng pagsulat ng talata. Tama! Pero bago yun, magtalasalitaan na tayo. Mga kaibigan, pag-aralan natin ang bawat pangungusap at palawakin ang bokabularyo. Una, masaya kaming nagsalo-salo pagsapit ng hating gabi. Ano ang kahulugan ng pagsapit? Tama! Ang kahulugan nito ay pagdating. Ikalawa, ang lahat ay abala sa paghahanda para sa piging. Ano ang kahulugan ng piging? Tama! Ang kahulugan nito ay handaan o kainan. Ikatlo, maaaninag sa mukha ni Cherry ang tuwa na matagumpay niyang natapos ang proyekto. Ano ang kahulugan ng maaaninag? Tama! Ang kahulugan nito ay makikita. Ang ganda-ganda naman dito! Ang saya-saya naman kapag malapit ng sumapit ang pista sa aming bayan. Ang dami pang makukulay na banderitas. Mga bata, basahin natin ang isang talatang nagsasalaysay tungkol sa pistang bayan kung saan ay gagamitin natin ang mga salitang itinuro ni Tala. Tuklasin din natin kung ano ang kahulugan ng talatang nagsasalaysay at ano ang mga dapat tandaan sa pagsulat nito. Ang Pistang Bayan ni Donna C. Villanueva. Pinahahalagahan ng mga mamamayan sa aming lugar ang Pistang Bayan. Isa itong pasasalamat sa mahal na patron. Bago pa sumapit ang piging, ay abala na ang mga tao sa paglilinis ng kani-kanilang mga tahanan. Naglalagay sila ng mga dekorasyon sa mga lansangan at nagluluto ng mga pagkaing ihahanda sa kanilang mga hapagkainan. Sa araw ng pista, makikita ang mga matatanda at bata na sama-samang nagsisimba, nagsasalo-salo, nanonood ng parada, at sumasakay sa iba't ibang uri ng sasakyang umiikot sa perya. Pagkatapos ng pista, naglilinis sila ng tahanan at nagliligpit ng pinagkainan.
maaaninag pa rin sa kanilang mga mukha ang labis na kaligayahan. Sana'y nagustuhan nyo ang talatang ating binasa. Mga bata, tungkol saan ang talatang ito? Magaling! Nagsasalaysay o nagkukwento ito tungkol sa mga pangyayari sa Pistang Bayan. Ito ay isang halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Ano kaya ang ibig sabihin ng talata? Aba, narito pala ang ating mahiwagang kahunlugan upang matulungan tayo. Buksan na natin ito. Tukuyin natin ang kahulugan ng talata. Pagsunod-sunurin ang mga parirala. Magaling! Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap tungkol sa isang paksa o kaisipan. Ano naman ang talatang nagsasalaysay? Tukuyin natin ang kahulugan ng talatang nagsasalaysay. Pagsunod-sunurin ang mga parirala. Mahusay! Ang talatang nagsasalaysay ay talatang nagkukwento ng mga pangyayari. Ito ay naglalayong magkwento ng naranasan, nabasa, narinig, nasaksihan, o napanood. Ang kwento ay maaaring nangyari sa tunay na buhay o kathang-isip. Ito ay nangangailangan ng pagkakaugnay-ugnay ng paksa o diwa. Mayroon itong simula, gitna, at wakas. Mga bata, ang binasa nating talata kanina tungkol sa Pistang Bayan ay halimbawa ng talatang nagsasalaysay. Ang isang mahusay na talata ay may kaisahan at kaugnayan. Una ay kaisahan. Ibig sabihin, tungkol lamang sa iisang kaisipan o paksang diwa ang lahat ng mga pangungusap na bumubuo sa talata. Ang bawat talata rin ay mayroong paksang pangungusap na naglalaman ng pangunahing diwa ng talata. Kagaya na lang ng halimbawa natin, ang paksang pangungusap ay pinahahalagahan ng mga mamamayan sa aming lugar ang Pistang Bayan. Ikalawa ay kaugnayan. Ibig sabihin naman ang mga nilalaman na pangungusap mula sa umpisa hanggang sa dulo ng talata ay magkakaugnay at mayroong daloy. Sumusuporta ang mga pangungusap sa paksang isinasalaysay. Kagaya na lang ng halimbawa natin, maayos na naisalaysay ng magkakasunod ang mga pangyayari tuwing may Pistang Bayan. Dagdag pa rito, ang mahusay na talata ay may tamang haba at wasto ang mekanismo ng pagkakasulat upang maging kawili-wili sa mga mambabasa. Muli, tandaan natin na mahalaga ang kaisahan, kaugnayan, tamang haba at wastong mekanismo sa pagsulat ng mahusay na talata. Tara, mamasyal pa tayo mga bata! Maligayang pagdating sa Bukidlandia. Napakaganda ng lugar na ito. Nakamamangha talaga dito. Siguradong masayang mag-aral dito. Kaya naman, tara, palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Ang isang talata ay mayroong mga bahagi. Una, panimulang pangungusap o introduksyon. Ikalawa, gitnang pangungusap o katawan. At ikatlo, pangwakas na pangungusap o konklusyon. Basahin natin ang isang talata at tukuyin natin ang mga bahagi nito. Huwag ding kalimutan na sa pagsulat ng talata, dapat may pasok o indensyon sa panimula ng talata, kagaya nito. Ang mga magsasaka sa Bukidlandia
ay nagsasagawa ng organic farming. Gumagamit sila ng purong organikong pataba. Kaya naman, makakasiguradong walang halong kemikal ang mga gulay at prutas na inaani sa kanilang taniman. Nakatutulong din ito upang magkaroon ng dagdag kita ang mga magsasaka. Karaniwang ang ipinapakain nila sa kanilang pamilya ay sariwa at walang kemikal. Tunay na nakabubuti para sa mga mamamayan ang organic farming. Mga bata, alin kaya ang introduksyon ng talata? Tama, ito ang panimulang pangungusap o introduksyon. Ang mga magsasaka sa Bukidlandia ay nagsasagawa ng organic farming. Karaniwang nakapanghihikayat sa mga mambabasa ang panimulang pangungusap. Mga bata, alin naman kaya ang katawan ng talata? Tama, ito naman ang gitnang pangungusap o katawan ng talata. Naglalaman ito ng mga pangsuportang detalye tungkol sa paksang pangungusap. Mga bata, alin naman kaya ang konklusyon ng talata? Tama, ito naman ang pangwakas na pangungusap o konklusyon. Tunay na nakabubuti para sa mga mamamayan ang organic farming. Tungkol ito sa huling detalye o maaari ring opinyon at mahalagang aral tungkol sa paksa. Sana ay naunawaan ninyo ang mga katangian at bahagi ng talata upang makapagsulat kayo ng mahusay na talatang nagsasalaysay. Magandang araw po, Kapitan Filemon. Handa na po kami para sa Filikha sa araw na ito. Mabuti naman, Teacher Cha. Sa pamamagitan ng pagsulat ng talatang nagsasalaysay, naikukwento natin ang ating mga karanasang base sa mga nabasa, nasaksihan, narinig o napanood. Tama, Kapitan Filemon. Nasasabik na akong makapagbasa ng mga salaysay mula sa mga kaibigan nating mag-aaral ng Baitang 5. Ako rin. Kaya naman mga bata, nais kong magsulat kayo ng isang talatang nagsasalaysay tungkol sa isang karanasan nyo noong inyong kaarawan. Maaari nyo rin itong lagyan ng pamagat. Siguraduhin kumpleto ang mga bahagi ng talata at nagtataglay ito ng mga katangian ng isang mahusay na talata. Tama! Narito ang pamantayan na magsisilbing gabay ninyo sa pagsulat ng talatang nagsasalaysay. Maaari ninyong ipapost sa Facebook account ng inyong magulang ang larawan ng inyong ginawa. Gamitin ang hashtag Filikha. Ang mga mapipiling post ay ipapakita natin sa mga susunod na episodes. Ang pambansang prutas natin ay mangga. Isa ito sa pinakakilalang prutas sa ating bansa. Hinog o hilaw man ay paborito ito ng maraming mga Pilipino. Mga bata, bisitahin natin si Aling Piling. Marami siyang tindang mangga. Pili! Pili na kayo mga suki. Masarap ang mga ito at masustansya pa. Aling Piling, nakakatuwa naman po. Napakarami niyong tindang mga mangga. Nakakatakam naman. Handa na po kaming pumili. Oras na para sa isang makabuluhang pagtataya. Tukuyin ang tamang sagot sa bawat bilang. Una, ano ang tawag sa isang talata na nagkukwento o nagpapahayag ng mga pangyayari? Siguradong magugustuhan ninyo ang mga manggang ito. Pili! Pili na!
Magaling! Ang tamang sagot ay nagsasalaysay. Ikalawa, anong katangian ng talata ang nangangahulugang iisang kaisipan o paksa ang ipinapahayag ng lahat ng mga pangungusap na bumubuo sa talata? Pili! Pili na! Magaling! Ang tamang sagot ay kaisahan. Ikatlo, ano naman ang tawag sa katangian ng talata na nagsasabing ang mga nilalaman na pangungusap mula sa umpisa hanggang sa dulo ng talata ay magkakaugnay at mayroong daloy? Pili! Pili na! Magaling! Ang tamang sagot ay kaugnayan. Ikaapat, anong bahagi ng talata ang tinatawag na pangwakas na pangungusap? Pili! Pili na! Magaling! Ang tamang sagot ay konklusyon. Ikalima, anong bahagi ng talata ang tinatawag na gitnang pangungusap? Pili! Pili na! Magaling! Ang tamang sagot ay katawan. Inaasahan kong napili ninyo ang tamang mga sagot. Mahusay, mga bata! Halina't magsulat ng talata, talata, talata. PO1 Pawikan, mukhang nagustuhan niyo po ang aralin natin tungkol sa pagsulat ng talata. Oo naman, Teacher Cha. Dahil mahalaga ang talatang nagsasalaysay upang makapagbahagi tayo ng ating kwento. Kaya naman, oras na para sa isang makabuluhang pawikantahan kung saan makakasama nating muli si Teacher Rose. Pakinggan natin ang isang maikling awit na ginawa niya tungkol sa pagsusulat ng talata. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap tungkol sa isang paksa o kaisipan na may kaisahan at kaugnayan. Mga bahagi ng talata ay tandaan natin panimulang pangungusap o introduksyon, gitnang pangungusap o katawan, wakas ng pangungusap o konklusyon. Mga bahagi ng talata, introduksyon, katawan, konklusyon. Ang talata ay binubuo ng mga pangungusap tungkol sa isang paksa o kaisipan na may kaisahan at kaugnayan. Mga bahagi ng talata ay tandaan natin panimulang pangungusap o introduksyon, gitnang pangungusap o katawan, bukas na pangungusap o konklusyon. Mga bahagi ng talata, introduksyon, katawan, konklusyon. Napakagaling mo, kaibigan! Maraming salamat! Marami kaming natutuhan mula sa iyong awitin. Hanggang sa susunod nating pawikantahan, mga kaibigan! Magandang araw mga bata! Ako, si Dr. Odi Uod. At narito ang ating makabuluhang buod para sa araw na ito. Para sa ating pagbubuod, natuklasan natin ang kahulugan ng talata at ng talatang nagsasalaysay. Sa pamamagitan nito, na ibabahagi natin ang ating mga karanasan. Mahalagang mahusay at wasto itong naisulat sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaisahan at kaugnayan ng mga pangungusap sa isang talata. Narito na ang ating Talk Delivery Track. Basahin at unawain ang takdang aralin para sa araw na ito.